And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa 1 PH, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na mga kapatid. Katunying mga kababayan, nasunog po sa kanyang aligasyon mga kapatid laban kay Senator Risa Hontiveros. Matapos pong i-call out mga kapatid or i-single out ni Katunying itong si Senator Risa sa kanyang radio program and sa kanya pong I think sa kanyang sariling social media yata mga kababayan na di umano itong si Senator Risa mga kababayan ay isa din mga kapatid sa mga senador na may insertion na bilyones. Ang problema lang mga kababayan hindi po nilinaw ni Katunying itong kanyang mga tawag nito, opinion laban kay Senator Risa. At basta-basta na lamang nagsalita mga kapatid sa kanyang radio program at sa kanyang social media account nang wala man lang pasintabi mga kababayan. Kaya ngayon, tinawag siya na fake news ni Senator Risa Hontiveros. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And pakinggan natin dito mga kababayan ang paliwanag po ng isang abogado patungkol dito sa salitang insertion mga kapatid. Dahil dito po talaga masasabi natin mga kababayan na durog po dito si Katunying. Ito, panoorin muna natin mga kapatid bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Iginiit ni Senator Risa Hontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Hontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Eto mga kapatid, marami pong hindi nakakaintindi sa salitang insertion, including na rin ako mga kababayan. Dahil kung hindi po pumutok itong balitang ito mga kapatid ay hindi ko po ma-research or hindi ko na ni-research itong insertion versus amendments. So dito mga kababayan, marami po talagang na-mislead dito si Katunying mga kapatid dahil syempre mga kababayan sa kabila ng issue ng flood control na kung saan nag-ugat po yan sa mga tinatawag na insertions nitong mga corrupt na opisyal. Ngayon mga kapatid, kinall out ni Katunying si Risa na may insertion di umano. So lumalabas ngayon sa publiko mga kababayan na dawit din si Risa sa issue mga kapatid ng insertion na kung saan pinagmulan po ng malawakang korupsyon sa DPWH. Ito talaga mga kababayan ang pinakamalaking mali dito ni Katunying dahil hindi po niya mga kapatid ni-research din muna kung ano ba ang pinagkaiba ng amendments sa insertion. Tuloy. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Hontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Okay. Lumutang ang alegasyon laban kay Hontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Nako. Pwedeng makasuhan dito mga kapatid ni Senator Risa Hontiveros itong si Katunying pag nagkataon mga kababayan. Nako, lago talaga si Katunying dito. Eto mga kapatid, pakinggan po natin ang opinion ng isang legit na abogado. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sabi ni Anthony Subscribe nyo pala mga kababayan itong si Fiscal EJ. Ilalagay ko na lang siguro sa comment section yung kanyang YouTube channel. Ito marami kayong matututunan dito mga kapatid sa kanyang YouTube channel dahil isa po siyang lehitimong abogado. Na may ginawang insertions daw si Senator Risa Hontiveros para sa 2025 budget. Pero sabi ni Risa, mali ang impormasyong ito. So sino ang tama sa dalawa? Unang lumabas ang isyong ito sa Kung ako ang tatanungin kung sino ang tama sa kanilang dalawa, mas naniniwala ako kay Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Dahil itong si Senator Risa Hontiveros, talagang maingat ito sa kanyang mga galaw mga kapatid. And syempre mga kapatid, merong reputasyon itong si Risa Hontiveros at ako'y naniniwala na hindi niya hahayaan mga kapatid na masira itong kanyang pangalan dahil lang mga kababayan sa isyung corruption.
Kasi mga kapatid, yung mga tinumba ni Risa Hontiveros tulad ni Kibuloy, no? Tulad ni Duterte, tulad ni Alice Go, mga kababayan, hindi po basta-basta mga tao yan, mga kapatid. Tapos ngayon, no? Kakagat si Risa sa isang galawang kurap, mga kababayan. I don't think so, mga kapatid. Kaya sa part na to, mas naniniwala ako kay Risa Hontiveros kumpara dito kay Anthony Taberna. Tuloy. Mga segment ni Taberna. Sabi niya, may mga dokumento raw na nagpapakita ng mga proyekto na nakapangalan kay Senator Risa, kabilang na ang ilang flood control projects. Ito ang mali ni Taberna, mga kababayan, ni Katunying. Dahil nandun na tayo sa may dokumento siya na hawak, mga kapatid. Ang tanong, Katunying, tama ba ang interpretasyon mo sa dokumentong hawak mo? Dito nagkaroon ng problema, mga kapatid, si Katunying, no? Kasi pinangalandakan agad niya yung dokumentong meron siya, mga kababayan. At nagbigay siya ng kanyang aligasyon, no? Laban kay Senator Risa Hontiveros, nang hindi man lang niya kinonsulta, mga kababayan, sa mga eksperto itong kanyang hawak na dokumento. Dito siya nasunog, mga kapatid, no, ni Risa Hontiveros, at sinabihan siyang fake news. Hindi problema kung meron kang resibong hawak. Ang tanong, Katunying, tama ba ang interpretasyon mo sa resibong hawak mo? Kaya tuloy ngayon, mga kapatid, viral, no, itong si Katunying dahil epic fail to, mga kapatid, na literal. Literal na epic fail, mga kababayan, itong si Katunying dito. Tuloy. Na umano'y nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 billion pesos. Ayon kay Taberna, ito raw ay mga insertions sa 2025 national budget. Pero nilinaw din niya na hindi naman daw laging masama ang insertion. Mali lang daw ito kapag may kickback, panghimasok sa pagpili ng kontraktor o anumang uri ng korupsyon. So nag-premise siya, mga kapatid, para iwas libel. Di ba? Nag-premise siya, mga kababayan. Hindi lahat ng insertion ay masama. Nagiging masama lang di umano ito kung merong mga kickback na nakukuha yung nasabing nag-insert. Di ba? Pero mga kapatid, napakaklaro po ng motibo ni Katunying dito, mga kababayan. Napakaklaro po. Dahil siningil out niya dito si Risa Hontiveros, mga kapatid. At kung titignan natin, mga kababayan, no, yung background ni Katunying, meron po silang common denominator, mga kapatid, ng ni Senator Rodante Marcoleta. Meron siyang common denominator kaya Marcoleta, na kung saan, mga kababayan, isang certified na DDS po itong si Senator Marcoleta. Kung tatanungin nyo ako kung ano ang common denominator nila, simple lang po, mga kababayan. Ito pong simbahan na kanilang kinabibilangan. Isa lang po sila ng simbahan, mga kapatid. Ito si Katunying at si Rodante Marcoleta. Ito, mga kababayan, paglilinaw lang po, hindi ko po binibira ang simbahan na kinabibilangan ni Taberna at ni Marcoleta. No? Gusto ko lang i-emphasize yung kanilang common denominator, mga kababayan. No? Na kung saan, mga kapatid, no, hindi natin pwedeng sabihin na coincidence lang yung pagbanat dito ni Katunying, no, kay Risa Hontiveros. Dahil kung titignan natin, mga kababayan, no, ito pong simbahan na kanilang kinabibilangan, mga kapatid, ay talagang napakahigpit at napakasolid po ng kanilang samahan. And the same time, mga kapatid, itong si Marcoleta, isang certified na DDS, and itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, ay isang certified na anti-Duterte. And ito namang pag-call out ni Katunying dito, na kung saan in-emphasize niya, mga kapatid, si Senator Risa Hontiveros, ito po ay masasabi nating simpleng tirada na talaga. No? Diretsong tirada to, mga kababayan, kay Senator Risa. No? Hindi lang niya masabi-sabi na corrupt si Senator Risa dahil siyempre, mga kapatid, aware si Katunying sa libel. Ang problema lang dito, mga kababayan, hindi po kumonsulta si Katunying sa abogado, no, or dito kay Marcoleta,
no, noong makuha niya yung tinatawag na resibo. Hindi niya kinonsulta mga kapatid yung kaibigan niyang abogado. Basta-basta na lang niya binigyan ng sarili niyang interpretasyon na wala man lang disclaimer mga kababayan sa kanyang mga taga-subaybay. Tuloy mga kapatid, dahil ginamit niya ang salitang insertion, ang interpretasyon ng mga taga-subaybay ni Katunying ay isang corrupt din itong si Risa Hontiveros. Doon nagka-problema mga kababayan. No, binira po ni Katunying si Risa Hontiveros, although hindi diretso, no, hindi diretsong aligasyon, pero mga kababayan, ang ibig po kasi sabihin dito, kung ako mag-i-interpret dito po sa sinasabi ni Katunying mga kapatid, simpleng paninira na po ito kay Senator Risa Hontiveros. Tuloy. Sinabi rin ni Taberna na galing sa Senate records ang basihan ng kanyang impormasyon at handa raw siyang ipakita ang kanyang mga resibo. Ngunit kung papakinggan mo ang tono ng kanyang diskusyon, parang pinapalabas niya na si Senator Risa ay may tinagong pondo o nagdagdag ng proyekto sa pamamagitan ng BICAM process. Kahit sabihin natin galing sa Senado yung record mo na hawak Katunying, no? Ang tanong kasi diyan, tama ba ang interpretasyon mo sa dokumentong nakuha mo? Tama ba? Kasi kung tama yan, hindi magre-react dyan si Hontiveros. Ang problema na in-explain ni Risa no? In-explain ni Risa, wala siyang nilabag sa batas. No? Lahat ng kanyang mga amendments na ginawa ay legal, no? At dumaan sa matinding debate yan, no? May prosesong dinaanan, hindi katulad noong insertion na ating nakagisnan mga kababayan, no? Sa kasabay nitong pagputok ng corruption sa DPWH, sa pag sinabi mong insertion, no, ibig sabihin nito ay isiningit lamang ng isang corrupt na opisyal ng gobyerno para maka-kickback. Ako mga kapatid, ganun talaga ang interpretasyon ko sa salitang insertion. No? Kanya nga lang mga kababayan, dahil sa issue na ito, ako po'y nalinawan mga kapatid na pag sinabi mong insertion, no, may dalawang muka pala ito. No? Yung isang muka nito mga kababayan ay amendments, no, na kung saan dumadaan ito sa legal na proseso, at yung isang muka ng salitang insertion ay ito yung pagsingit-singit mga kapatid nitong mga corrupt na opisyal, no, na mga corrupt na mga mambabatas para magkaroon sila ng kickback. Pag sinabi natin ngayong insertion, kasi itong term na insertion mga kababayan, actually wala daw ito mga kapatid sa 1987 Constitution natin. Ito po ay masasabi natin mga kababayan, no, na layman's term mga kapatid, no, itong salitang insertion, dahil wala po ito sa ating konstitusyon ang salitang insertion, kundi amendments mga kababayan ang nakasulat po dito sa ating tawag nito, sa ating 1987 Constitution. Kanya nga lang mga kapatid, no, ito po ay nakasanayan na natin na gamiting term, no, dahil dito sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. So dito mga kababayan, ipapaliwanag po ni Fiscal EJ dito mamaya mga kapatid, no, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng amendments at saka insertion. Ito, pakinggan muna natin. Na hindi raw dumaan sa official at transparent na proseso. Sa madaling sabi, ang paraan ng pagkakapresenta ni Anthony Taberna ay nagtanim ng duda na may ginawa umanong BICAM insertion si Risa. Ito mga kapatid, literal to, no? Na nagtanim ng duda sa mga iba nating kababayan. Especially mga kapatid, dito sa mga alipores ni Digong. Na kung saan mga kababayan, lahat na lang yata ng gagawin ni Risa Hontiveros ay masama po sa kanilang paningin. Idagdag mo pa mga kababayan itong aligasyon ni Taberna, no, na merong insertion si Risa Hontiveros. So dito mga kapatid, dahil ginamit yung salitang insertion, nasa isipan na rin talaga mga kababayan nitong mga corrupt, no, nitong mga alipores ni Digong mga kapatid, na itong si Risa ay isang corrupt na senador. Hindi lang pagdududa yan mga kababayan, hinala na yan. No, may hinala na sila mga kapatid. At idagdag pa natin dito, no, yung kanilang mga aligasyon laban kay Risa Hontiveros about sa PhilHealth mga kapatid. So dito pa lang,
no, nakakreate na po si Katunying ng maling impluwensya, no, especially dito sa mga kampon ni former President Duterte. No? Dahil dito sa kanyang aligasyon mga kababayan about insertion ni Risa Hontiveros, no, nasira po, no, na damage kumbaga mga kababayan itong pagkatao ni Senator Risa. That's why tinawag niyang fake news itong si Katunying. Dahil hindi na intindihan ni Katunying, no, yung sinasabing dokumento na meron siya na galing sa Senado. Ininterpret lamang niya ito mga kapatid sa sarili niyang interpretasyon, no? Hindi man lang siya kumonsulta sa mga abogado at tinanong, tama ba ito, attorney? Itong interpretasyon ko dito sa nasabing dokumento na meron ako galing sa Senado. Walang ganon mga kapatid, no? Ang kanya direct call out mga kababayan. Kaya nga lang nag-premise siya, no? Thinking na makakaiwas siya sa kasong libel. Kasi libel talaga to mga kababayan kung hindi ako nagkakamali. No, nagbato ka ng aligasyon sa isang tao na hindi ka naman sigurado sa hawak mong dokumento. Sunog si Katunying dito mga kababayan. Tuloy. Isang aligasyon na ngayon ay ginagamit laban sa reputasyon ng senador. Now, ano naman ang naging tugon ni Senator Risa? Mariin niyang itinanggi na mayroon siyang ginawang BICAM insertions. Ayon sa kanya, wala siyang BICAM insertions at hindi siya pumirma sa BICAM report. And more than that, bumoto pa siya ng no sa 2025 national budget. Pinaliwanag din niya na ang lahat ng amendments na kanyang inihain ay dumaan sa tamang proseso. Ito yung mga bagay na hindi na-research mga kabatid, no, ni Anthony Taberna. Hindi niya ni-research, no, na isa pala si Risa Hontiveros, no, sa tutol, no, sa 2025 national budget mga kababayan na sinabing punong-puno ng korupsyon. No, most corrupt budget mga kapatid sa buong history ng Pilipinas, yung 2025 national budget. Inakusahan na ni Katunying si Risa Hontiveros na may mga insertion daw na worth 3 billion mga kababayan, pero hindi niya na-research mga kapatid na si Risa Hontiveros pala ay isa sa mga tumutol sa 2025 national budget. So ngayon mga kababayan, walang lusot dito si Katunying. At masasabi natin mga kapatid na napaka-reckless po, no, ng kanyang ibinigay dito na mga kapatid, na judgment kay Senator Risa. 'Di ba? Biruin mo, ginamit mo yung term na insertion na kung saan mainit ito sa pandinig ng sambayan ng Pilipino. Kasi pag yun na nga, sinabi mong insertion, automatic mga kababayan, ito po yung mga singit-singit, no, ng mga corrupt na mga mambabatas para magka-kickback sila. O ginamit ito ni Katunying, mga kapatid, ang word na insertion laban kay Risa Hontiveros. Pero hindi niya ni-research na isa pala si Risa sa mga tumutol sa nasabing 2025 national budget na talagang pinagpiestahan ito mga kababayan ng kampo ni Duterte. Dahil nga mga kapatid, nalugi sila, no, sa nakawan. Kasi ako mga kababayan, wala nang preno-preno to mga kapatid. Ako po mga kababayan, naniniwala po ako, kaya tinutuligsa nitong kampo ni Duterte, nitong magkapatid na mga Duterte mga kababayan, itong sila Romualdez mga kapatid, dahil lugi kasi sila. Dati kasi sa panahon ni Tatay Diggs, nagkaroon ng 51 billion na budget itong si tawag nito, si Pulong. Pagdating kay Romualdez mga kapatid, nangayayat siya. Kaya ngayon, tinabla nila mga kababayan itong sila Romualdez. Si Katunying sumakay din. Sunog. Tuloy. Ginawa habang bukas ang plenaryo, may deliberasyon at malinaw na naaprubahan sa Senado. Tinawag pa nga niyang fake news ang mga kumakalat na aligasyon na may ginawa siyang BICAM insertions. Isang maling impormasyon na ayon sa kanya, madaling ma-verify sa official Senate records. Ngayon, linawin natin. Ano nga ba talaga ang amendment at ano naman ang insertion sa konteksto ng budget process? Ito, pakinggan nyo. Sa batas, iisa lang ang kinikilalang termino, amendment. Walang sa batas mga kapatid, isa lang ang kinikilalang
tawag term, no? Amendments. And ang gaya na sabi ko sa inyo, itong insertion mga kababayan, no, hindi po ito nag-i-exist sa ating konstitusyon, no? Kaya sinabi ko mga kababayan na itong salitang insertion ay layman's term po ito mga kapatid na marami pong muka. No, ito po kasi yung nakasanayan na nating gamitin mga kababayan at ito po yung nakasanayan gamitin, no, ng sino mang mga nag-iimbestiga ngayon itong salitang insertion. Pero ang totoo pala mga kababayan, no, hindi pala ito ang original term niyan kundi amendments mga kapatid. Ito, tuloy natin. Ang insertion sa ating konstitusyon o sa anumang opisyal na proseso ng pag-aproba ng budget. Now, ayon sa 1987 Constitution, Article 6, Section 24, it states, and I quote, "All appropriation bills shall originate from the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments." Ibig sabihin, may kapangyarihan ng isang senador na magmungkahi ng amendments. Pwedeng dagdagan, bawasan, o i-realign ang pondo. Pag nag-amend ka kasi mga kapatid, kung ikaw ay corrupt, no, pag inamendahan mo, nag-amenda ka doon sa nasabing buy ka mga kababayan, ibig sabihin niya mga kapatid, insertion, no? Depende pa yan kung anong klaseng amendments pala mga kapatid, ano? Halimbawa, yung 2025 national budget, no, inamend ng isang senador, no, at nagsingit siya mga kapatid ng isang proyekto, no, na worth 300 million at 350 million. Yun po ay masasabi nating amendments mga kababayan sa nasabing sa nasabing budget para sa 2025, no? Pero kung titingnan natin mga kapatid, yung ginawa ng isang senador, nagsingit siya mga kababayan, no? So doon po pumapasok mga kababayan yung salitang insertion. Inamend niya at nag-insert siya mga kababayan ng isang proyekto na kung saan pwede siyang kumikbak. Yun po yun mga kapatid. Ito po ang itong sinasabi ko dito, base lang ito sa pagkakaintindi ko no, hindi ko sinasabi sa inyo na ito po talaga ang sinasabi din ng mga eksperto. Ngayon, kung agree kayo sa akin, good. Kung hindi naman, nire-respeto natin bawat opinion nyo mga kapatid. Pero sa akin kasi, ganito po yung pagkakaintindi ko. No, na kung saan, pag nag-amend ka, no, sa amendments kasi, pwede ka magsingit. Ngayon, kung nagsingit ka dyan, no, consider sa amendment yan, pero masasabi nating insertion yan mga kapatid kasi nagdagdag ka no, nagdagdag ka, okay na yung budget tapos inamend mo, dinagdagan mo, ano tawag mo sa pagdagdag, siningit mo dahil hindi naman dumaan yan sa NEP mga kababayan, no, lahat kasi ng proyekto mga kapatid, lahat kasi ng mga budget na yan, dumadaan dapat yan sa NEP. Ngayon, kung hindi yan nakasulat doon sa NEP mga kapatid at isiningit mo lang yan pagdating ng pagdating ng budget season mga kababayan, no, bago lumabas yung tawag dito, bago lumabas yung GAA or lumabas na ang GAA tapos siningit mo yan, ibig sabihin niya mga kabatid, yan, hokus-pokus na yan. No, illegal po yan mga kabatid, no? Kahit sabihin nating maganda yung purpose, pero paano magiging maganda ang resulta, no, kung meron ka namang inaasahang kickback sa nasabing siningit mong proyekto. Maganda yung purpose mo. Isisingitan ko ng 350 million para dito sa tawag nito sa flood control project sa nasabing lugar. Pero kailangan kumikbak ako. Dahil siningit ko yan, kailangan bigyan nyo ako ng 30% dyan. Yan ang mali mga kababayan. At dyan na po pumapasok mga kapatid yung salitang corruption. Kaya every time na may nagsisingit na opisyal ng gobyerno mga kababayan sa ating national budget mga kapatid at may kickback siya, no, yan po ay considered mga kapatid as corrupt official. Yan po ang tawag dyan mga kababayan. Sa case naman ni Risa Hontiveros mga kapatid, wala naman pong ganun. Dahil lahat ng amendments niya mga kababayan dumaan po sa legal na proseso, no, ng ating Senado. Hindi po ito katulad ng ibang senador dyan na basta-basta na lang isiningit. Alam niyo na kung sino yan mga kababayan. Tuloy. Pero dapat gawin ito habang bukas ang plenaryo, may debate, may boto at may tala sa opisyal na journal ng Senado. Ang amendment ay ginagawa sa liwanag, transparent,
may accountability at bahagi ng lehitimong demokratikong proseso. Pero pag yung amendments mo, isiningit mo lang, pinahabol mo lang bago pirmahan ng Pangulo yung GAA. Diba? Ibig sabihin yan, yung amendments mo galing sa dilim. At pag galing sa dilim, ibig sabihin yan. No, may corruption na kasabay yung isiningit mong amendments. Gusto mo? Tuloy. Malinaw kung sino ang nagpanukala at malinaw kung paano ito pinagtibay. Samantala, ang insertion, hindi po ito legal na termino. Ginagamit lang ito bilang political shorthand para sa mga pondong idinagdag matapos maisara ang plenaryo. Pero malinaw ang tungkulin ng BICAM. And that is only to reconcile disagreeing provisions of the Senate and House versions. Ang ibig sabihin, reconciliation lang, hindi pagdaragdag ng mga bagong proyekto o alokasyon na wala sa alinman sa dalawang bersyon. Kaya kapag may Kasi pagkakaintindi ko mga babayan, lahat talaga ng mga binabudgetan ng gobyerno taon-taon, dumadaan talaga yan sa NEP. No, bago yan maisama doon sa GAB. No, dumadaan sa NEP yan mga kapatid. Or para maisama sa GAB, dapat dumaan yan sa NEP. Yung tamang proseso, no, yung paghingi ng budget sa mga proyekto, dumadaan yan sa NEP. Ngayon, pag hindi yan dumaan sa NEP mga kapatid at naisingit yan doon, no, sa GAA na pinipirma ng presidente, ibig sabihin mga kababayan, yan po ay maanomalya na talaga mga kapatid. No, hindi naman 100% na maanomalya yan kung halimbawa nakaligtaan lang or bigla lang na-propose yan na kung saan tapos na yung mga hearing sa mga budget mga kababayan sa bawat ahensya ng gobyerno. No, hindi naman po masama yan. Ang nagbibigay ng masamang timpla niyan mga kapatid is kung isiningit yan tapos merong hinihinging kapalit yung proponent. Yan po mga kapatid. Tulad yan, magsisingit ng 350 million tapos manghihingi ng 30%. Yan ang mali dyan mga kababayan. Tuloy. Bagong item o pondo na biglang lumitaw sa BICAM na hindi pinagdebatehan o pinagtibay sa plenaryo ng Senado o Kamara, iyan ang tinatawag na BICAM insertion. Isang dagdag na labas sa proseso at hindi dokumentado sa opisyal na tala. Kaya sa madaling sabi, ang amendment may debate, may boto at may record. Ang insertion naman, walang record, walang accountability. Ang amendment, bahagi ng batas, pero ang insertion, labas sa proseso. So, sino ba talaga ang mas tama? Si Senator Risa o si Anthony Taberna? Sa akin mga kapatid, in my personal opinion, base dito sa paliwanag ni Fiscal EJ, no, ako po ay naniniwala na tama po yung kay Senator Risa at mali po dito si Anthony Taberna. Hindi ko binabanatan si Katonying mga kapatid, no, kundi itong kanyang ginawa lang, no, laban kay Senator Risa. Dito tayo mga babae nagbibigay po ng reaction dahil mali talaga si Katonying dito. No, pinangalandakan pa niya na mayroon siyang dokumentong galing sa Senado, mali naman yung interpretasyon niya sa nasabing dokumento. Hindi pwede dito basta resibo lang. No, dapat alamin mo kung ano yung laman ng resibong sinasabi mo. No, kasi pag hindi mo alam yung nakasulat diyan sa nasabing resibo na meron ka, magkukos yan mga kapatid ng disinformation. No, kaya nga tinawag siya ni Risa Hontiveros na fake news. Tuloy. Based on the process and the facts, mas tama po si Senator Risa. Bakit? Una, hindi siya pumirma sa BICAM report at bumoto pa ng no sa 2025 budget. Tama yun. Think about it. Kung siya mismo ang gumawa ng insertions, bakit niya tatanggihan ang final version ng budget? Tama. Simple lang. Dahil hindi siya sumang-ayon. Hindi siya pumirma at hindi niya sinuportahan ang budget na may mga questionable na dagdag. Kung yung sinasabi ni Fiscal EJ dito mga kapatid, para ma-simplify natin, kung totoo talagang nag-insert or kung totoo talagang may insertion si Risa Hontiveros, di sana mga kababayan, hindi niya hinarang, hindi siya nakiisa doon sa mga humaharang sa 2025 national budget. Kasi singit lang yun no? Singit lang yung sinasabi ni Katonying dito na 3 billion no? So, kung totoo yung allegation laban sa kanya, bakit niya hinarang yung 2025 national budget? Ibig sabihin, hindi totoo yun, mga kapatid, yung allegation ni Katonying sa kanya. 'Di ba? Kasi kung totoo nga yun,
dapat pabor siya sa 2025 national budget. Dito talaga maling-mali si Katonying, mga kababayan. Tuloy. Pangalawa, lahat ng amendments ni Senator Risa ay ginawa habang bukas ang plenaryo. May record, may deliberation, at malinaw na bahagi ng proseso. Nako. Walang tinagong pondo, walang nilusot sa likod ng pinto. Siya mismo ang nagsabi na lahat ng kanyang mungkahi ay ipinasok bilang official amendments. Hinamon pa nga niya eh. No? Itong si Katonying eh. No, although hindi naman niya directly na kinall out si Katonying, hindi katulad kay Katonying na direct call out talaga kay Risa Hontiveros, no? Sabi ni Senator Risa, madali namang halongkatin yan sa record ng Senado. No, makikita naman doon yung mga amendments na ginawa ko. Yun talaga, mga kababayan, no, ang pinakamalakas na sandata ngayon ni Senator Risa laban dito sa aligasyon ni Katonying. At kaya nasunog dito, mga kapatid, si Taberna. Nako, tuloy. Hindi secret insertions. At ito ay naaprubahan ng malinaw sa Senado. Samantala, ang akusasyon ni Taberna ay nakabatay lang sa assumption na dahil may proyekto o pondo na may kaugnayan sa pangalan ni Senator Risa, automatic insertion na agad iyon. Pero ganun ba talaga ang proseso? Hindi. Pangatlo, ironic pa nga. Si Taberna mismo ang nagsabing hindi lahat ng insertion ay masama. Ito, mga kapatid, kumbaga defense mechanism lang ito ni Anthony Taberna para ma-avoid niya yung kaso, no, na libel, mga kababayan. Kaya nagbigay siya ng kanyang premise, mga kapatid, na hindi daw lahat ng insertion, no, masama. Nagiging masama lamang ito pag may kickback. Ito yung kanya, mga kababayan, kumbaga exit niya sa libel, mga kapatid. Tuloy. Problema lang ito kapag may korupsyon, abuso sa implementasyon, o panghihimasok sa pagpili ng kontrakto. Gayunpaman, the bottom line is this: walang insertion si Senator Risa. Ang problema kasi sa sinabi ni Taberna, para bang lahat ng dagdag sa budget ay automatic na insertion. Kumbaga, gine-generalize na ni Katonying na pag may nasabing insertion, no, automatic corrupt na. No? Pero hindi niya alam na may dalawang klase ng insertion. Yung insertion na galing sa dilim, no, yung binahabol lang, siningit lang, no, after ang mga pagdinig sa lower house at sa Senado. No, hindi niya alam, mga kababayan, na meron ding insertion, mga kapatid, na dumadaan talaga sa proseso at pinagdidibatihan muna. No, at nare-record, mga kababayan, sa talaan ng Senado. Yan ang hindi alam ni Katonying. No, basta na lang niya sinabing insertion, na kung saan ang kahulugan po, mga babae, ng insertion na binabanggit ni Katonying ay corruption. Diyos ko, Katonying, patay ka dyan. Tuloy. Isang insinuation na para bang pare-pareho lang si Senator Risa at ang mga opisyal na nasangkot sa mga palihim na budget maneuverings. In short, ginamit ni Taberna ang salitang insertion nang walang malinaw na legal basis at maling ipinantay sa amendments. Pero sa totoo lang, magkaiba ang dalawa. To repeat, ang amendment ay bahagi ng lehitimong proseso. Ang insertion, kung labas sa plenaryo at walang record, iyon ang dapat tutukan. Sa isyong ito, malinaw po kung sino ang tama. And in my opinion, si Senator Risa po at hindi si Anthony Taberna. Diba? Nako, Katonying, malaki ang problema yan. Ito pa naman si Senator Risa, mahilig itong magkaso. Pero hopefully, mga kababayan, pag-usapan nila yan. No? And dapat, next time, Katonying, dapat, wag lang basta may hawak na dokumento. Dapat ipa-interpret mo talaga sa sa mga eksperto yan. Or di kaya, maglagay ka na lang ng, kung ako lang no, sa side ni Katonying, dapat, bago ka magsalita, maglagay ka muna ng disclaimer mo na, itong sasabihin ko sa inyo, ay sarili ko lamang itong opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Para at least, di ba, kung marinig man yan ni Senator Risa, mali yung opinion mo, pwede kanyang ganunin. Hindi yung sasabihin mo, brinodcast mo na lang, no, na wala man lang pasintabi. Di ba? Kaya ako, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo na lahat ng sinasabi ko dito sa vlog ko, mga kababayan, or dito sa ating mga video na pinapublish dito sa aking YouTube channel, ay personal ko lamang na opinion ito. At hindi po ito sumasalamin, mga kapatid, sa opinion, no,
ng mga eksperto. Ngayon, kung agree kayo sa akin, good. Parehas tayo ng iniisip. Kung hindi kayo agree sa akin o disagree kayo, karapatan nyo po yan. No, bawat opinion po, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay dapat nire-respeto po yan. Diba? Ganun lang po yung kasimple. So hanggang dito lang ito mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.